Okay. So again, class, ito yung six uh, important areas ng financial plan na hanapin sa page ng inyong business plan. Okay? So I discussed already the first five, and the last one is the financial statement analysis. Dito, nag-project ka sa mga una, then yung pinroject mo, i-analyze mo now. So ano ba yung pinoproject namin? Monthly, quarterly, yearly. Di ba kanina dun sa presentation napakinggan ninyo, merong short-term plan, may long-term plan. Yung long-term, i-convert mo siya short-term. So yung long-term talaga natin, it is composed of years in planning. 3 to 5 years. Tapos yung small term ay di yung daily and monthly. Again, class, ikaw makakompute ng annual or ng yearly kung hindi ka nag-by month or hindi ka nag-by day. Kung may piso kang kita sa isang araw, piso, babaan lang natin ha, para this is just a short recap from the video presentation kanina kung anong pinagdadaanan ng finances. May piso ka isang araw at may 30 araw sa buwan, meron kang 30 pesos na kita bawat buwan. At kung may 30 pesos ka bawat buwan, sa isang taon, merong 12 months. So, ibig sabihin, magkano ang isang taong kita mo? Sige daw, magkano? Dali, dali. Wala, walang nakasolve. May 30 ka isang buwan. Tapos isang buwan, magkano na? Ay, isang taon, magkano na? Simple mathematics lang yan ha. Wala pa yung mga zero-zero sa dulo. Di pa tayo nag-uusap ng hundreds and thousands. Magkano? Sige daw. 360, sir. Magkano? Hindi ko napakinggan, sorry. Pardon. Magkano isang tao, isang taon? 360. 360. Bakit ako in 360? 12 times 30 lang. Ganun lang kasimple, class. Now, ipoproject natin for the next 5 years. So magkano ang kita mo pagkatapos ng 5 taon? Ano magiging formula natin? 360 times 5, sir, 5. 5. Magkano yun? 1.8. Ibig sabihin, after 5 years, may benta kang 1,800 pesos. Kung piso lang ang kinikita mo isang araw. Ay, grabe naman siguro kung piso lang ang kita mo isang araw. O kung meron kang 1,800, ay kung gawin na natin 1,000 ang kinikita mo bawat isang araw, dinagdagan mo 3 zero. Ibig sabihin, after 5 years, may kita kang 1.8 million. In other words, pinasimple ko lang, class, para makita ninyo yung galawan. Kasi i-analyze mo eh. Siyempre, pag nag-a-analyze tayo at pag project tayo, hindi natin pinoproject again, class, napabagsak ang negosyo natin. Nagpo-project tayo na ang negosyo natin ay kikita, hindi babagsak. Okay? May mga examples dito. Amount of salaries that appears in the projected statement of comprehensive income comes from the organizational plan. Example ito kasi tinan mo, sa organizational plan, sa ibang section yun ng business plan, di ba? Pero matanong ka doon, ilan yung papasahudin mo? Kasi when we say salaries, sahod, sweldo. Doon sa organizational plan mo, nilagay mo doon, manager, nilagay ka doon ng sales boy, sales lady, ilan yung tauhan mo? 5. Ibig sabihin, may 5 kang papasahudin. Therefore, sa pag-project mo ng financial plan, hindi ka mag-a-assume o magpo-project na meron kang 10 papasahudin, dalawa lang. Ay, dalawa lang po yung pinasahod ko, kaya meron lang po ako dyan budget na 5,000. Bakit dalawa lang? Eh dito sa first part ng iyong business plan nakalagay sa organizational plan mo, 5 o 4 yung tauhan mo. Therefore, hindi mo siya inanalyze or hindi mo siya kinonect-connect. Sabi ko nga, ang financial plan is connected to the other plans or to the other parts of your business plan.
Siyempre, kung i-defense natin ito, magkakaroon ng defense natin, yung mga critic, kitang-kita yan agad. Especially yung mga experts in business plan preparation, kitang-kita yan. Okay? Next, cost of machineries and equipment that appears in the non-current asset section of the financial positions come from the production plan. Yun naman production plan. Nilagay mo dun, kailangan mo, di ba pinag-usapan natin when we are talking about production plan, pinag-usapan natin yung kailangan mo ng microwave, kailangan mo ba ng oven, kailangan mo ba ng washing machine, kailangan mo ba ng toaster, para makaproduce ka. O edi bibilhin mo yun. Magkano yung halaga ng mga machineries na yun? 50,000, 10,000, 20,000. Makakabalik pa ba? Makakabalik pa ba yung nilabas kong 20,000 na yun? Ay, sa production plan, araw-araw naman pala, kikita ako. Makakagawa ako ng 1,000 tinapay compared kung ang gamit ko ay diuling. Baka matutungan pa ako. Ang nagagawa ko lang 100 pero pag may oven pala kaya kong 1,000. Ibig sabihin mas panalo, mas makaano ko dito. Mas kikita ko dito. Okay? Okay, major assumption are not actual. Yan. Tinabi ko sa inyo ilang ulit, simula pa lang noon. Not actual kasi sino ba naman ang makakasigurado ng future? Diba? Di naman natin sigurado. Kaya not actual, but projected. Okay? Projected. Sabihin, ipinroject mo lang. Thus, requiring some major assumption based on reliable data. Reliable naman kasi halimbawa magastos ka, syempre alam mo naman yung presyo ng tinapay, alam mo naman yung presyo ng arena, magkakanbas ka naman, alam mo naman yung presyo ng ganitong pagkain. Kaya may data kang available. Sino ang data? Saan galing ang data? Nag-canvas ka. Yung canvas form mo, pwede mong i-attach doon sa last part ng business plan mo, compilation. O kaya nag-interview ka. Halimbawa, isda ang main ingredient or main business mo. O direct interview ka ng mga isda, nag-interview ka sa palengke, yung na-result ng interview, i-attach mo doon sa business plan mo para makita na may reliable data kapag project mo. Or information. Information, galing doon, sabi ko kasi inyo kanina, galing doon sa mismong mga isda, ay ang kilo nito, ganito. Pero pagdating ng December, meron di ba, may mga isda na nagmamahal sa ibang buwan. Ay, pag gantong buwan, mahal na ito, ganito ng presyo nito. Oh, ibig sabihin, baka magmahal din ang presyo mo nun. Okay? In case ito. Kung may mga sales, may mga increase daw, ibig sabihin po noon, may mababago ka dun sa mga ibang part ng business plan mo. Okay po. Financial statement, sabi ko nga, ito yung mga hanapin natin. Ito po yung pinakita kayo sa video na i-upload ko din para ma-review ninyo. Comprehensive income, cash flows, inulit na lang po natin. These statements are projected for at least 3 years. Sabi ko sa inyo, 3 to 5 years. Pero tayo, tulad nung nasa video, pwede na kayo may harapan, pwede nyo na siyang maging basehan. Gamitin na natin ay 5 years. So, ibig sabihin, this is 2021, for the next 5 years hanggang 2026, ay meron kayong assumption or meron kayong projection. Okay? Dali lang po yan. Mayroon naman kayong mga pagbabasehan. Okay? So, kanina, sure ako, napanood ko din sa video, i-upload ko na lang para ma-review ninyo. Meron dun projected income statement, meron dun yung sa balance sheet, meron dun cash flow, meron dun production budget, meron dun mga nakalagay. Kaya alam ko hindi kayo masisiro pag lagay nyo dito. And sabi ko nga, pwede kayo mag-research or mag-conduct ng ibang research sa Google, sa ibang inyong books. Pwede kayo gumamit. Pero hanapin niyo ay yung mga pang senior high school modules. Okay? So, kung tapos na natin ang financial statement, ito na yung magiging mukha na nasabi ko sa inyo, nasa module din niyo ito, ng inyong business plan na hanapin ko sa isang file. Pero mapagawa muna ako ng marketing tsaka financial plan. Titinan ko muna yun bago tayo sumabak sa pag-compile ng lahat.
which is to be submit on December. At ang ipopost ka sa classroom, makita nyo naman ang due dates. O, di sabi ko sa inyong appendix, lahat dyan nakalagay yung mga pictures, yung statements, interviews, andyan po lahat nakalagay. Sa bawat part, may mga items tayong hahanapin. Hindi naman sabihin ay isang item ay isang page. Halimbawa, sa marketing plan, may dalawa dito or isang page lang dito, isang page talaga o isang product pa lang yung nakalagay mo sa product, dalawang page na. E nasa ika-trade page ka na pero nasa place ka pa lang. Kayo po ang bahala dyan. Pero itong mga major part na ito, may tigil isang page talaga ito. As in yan lang ang nakalagay. Kasi sa next page, yun yung details na nung section na yun. Okay? Meron kayong listahan niya nasa inyong mga modules. Ito na yung activity na ipopost ko. Ilalagay ko lang naman ito. Dudugtungan ninyo, marketing plan. Doon lalagyan ninyo yan. Okay? And then sa financial plan. Okay. So that's all from Module 4. We are now ready to enter the Module 5. Sa Module 5, meron na din kayo nito. I-review nyo yung class. Mali. Dapat ay yung Word lang ang bubukasan ko. May yung PDF tsaka may yung PowerPoint. Sa kinonvert ko na. Okay, dito may mga nag-PM sa akin. Sir, gagawin po ba namin to? Ano gagawin namin dito? At dito kasi sa Module 5, pinag-a-application kayo or pinapa-apply. Kumbaga, pinapagawa talaga. Pero hindi naman ibig sabihin ay gawa lahat. Kasi tulad nung sa mga buildings, di naman yun natin magagawa talaga. Dito, pinapakita lang na matapos i-discuss natin yung business plan, ang objective natin dito is to implement the business plan, mag-operate ng business, and sell the product services to potential customers. Kung yung previous batch ng mga senior high school na hinawakan ko, talagang pinitinda ko sila sa munisipyo, sa bangko, pinagtinda ko talaga sila. Hanggang number 10, nagawa natin yan. Implement the business plan, kasi implement nila, yung plano nila, na-aprobahan, na-i-defense nila, kaya pinagluto ko sila, pinagawa ko sila. Ibig sabihin, nag-operate sila at nakatinda sila sa mga customers. Nagpa-order, nag-post sila sa Facebook para makapag-invite ng mamimili. Na-experience talaga nila yan. Ito yung hinahanap sa part na ito. Pero ano ba yung hahanapin ko? Kasi baka sabihin nyo, sir, gagawin din ba namin yan? Magtitinda ba kami sa Facebook? Magpupunta ba kami sa palengke? Ito yung mga checklist lang naman baga dito. Diba? Sabi ko sa inyo, kung may mga letters kayo na mga permits na ginawa, attachments na lang. Hindi na yung mismong, saan na yung, dito sa next part. Activity 1 na lang. Wag na itong activity 2 na gagawin sa labas. Pero pwede kayo dito, sabi ko sa inyo, di ba sabi ko sa inyo, gagawa kayo ng narrative na lang, parang kwento na lang, statement na lang ng inyong projection. Are you still with me, class? Sir. Okay Yes, pa? sir. You can interrupt me, ha? You can raise your hand. Meron dyan, raise your hand and you can ask questions. Kasi alam ko na, handa ko naman kayo dito sa bagay na to. Na sinabi ko sa inyo, hindi to basta, hindi to madali. Pero may mga inaalis naman ako pag hindi talaga applicable. Tulad nito, preparation, statement, narrative na lang po ito. Okay? Ito naman, handling daily business in transaction. Para dito kasi, para kayong nagtitinda na talaga, nag-ooperate na. Kasi dito nakalagay na, magre-record ng daily transaction of the journal, mag-evaluate, and the submission final requirements. Sige class, ito hanggang dito lang ako sa activity 2. Sa activity 3, nasa module nyo din kasi ito. Alisin na natin to.
para di na kayo masyadong mahirapan. And sa activity 4 naman dito, yung mga dito class kasi, yung mga requirements, kung may nagawa na kayo, okay lang. Dito sa mga requirements dito, pinagpunta ko dati sila sa BIR, dyan sa munisipyo, pinaghingi ko sila ng mga forms, pinag-fill out ko sila. Tapos pinalagay ko sa kanilang appendix doon sa likod ng kanilang business form. Meron dyan, at least, ang hingin ko lang ay yung isa lang. Yung application para makapag-open ng business. Anong application form po yan? Pwede kayo magtanong sa munisipyo, pwede kayo magtanong doon sa mga previous students. Pipilapan lang po ninyo yun, pipicturan, pwede na, kasi mahaba yun, di yung kasyang, di pwedeng i-attach o idikit doon sa business plan nyo, kaya pipicturan na lang, yun na lang i-attach yung napilapan ninyo. May form po niyan. Okay? Yung pag-apply. Para, actually, bakit ito ginagawa? Kasi kung nasa normal situation tayo, para talagang ramdam ninyong kayong nag-a-apply, kayong nag-o-open. Kaya as much as possible nga, ayaw ko naman kayo expose sa maraming tao, sa mga But there is a resolution, kasi nga binaba na yung, di ba, year ng pag-vaccine. Anong taon ba? 14 to 16, 14 to 17 na yata? O 12? Kung ganun, ibig sabihin, there is a possibility or chance na kahit kayo pwede nang palabasin, pwede na kayong palabasin, hopefully, baka next semester, may mga activity na ako na kailangan yung lumabas. Pero hindi sa subject na to kasi matatapos na to ng December or by the beginning of January. Okay? Sige. So, andyan na. So, ganun lang po yung Module 5. Na-remind lang tayong i-implement. Parang magbukas na yun. Kasi di man tayo pwedeng mag-application nang wala tayong theories or pinag-aralan. Kaya yung Module 1 to 4, yun yung lahat ng content para ma-ready kayo na magsimula na or mag-apply na ng isang small business. At pag nagsimula ng business, may mga iba pang usapin. So, open natin yung Module 6. Sabi ko sa inyo, kaya natin ang 2 module ngayon. Kaya nga yata ang 3. Kasi nakaano na tayo. Tapos na dun sa isa. Any questions sa Module 5? Just raise your hand and you can ask me, ha? Dito tayo sa Module 6. Class, meron pa ba kayo nito? Sige nga, pakicheck ang modules. Meron ba kayo nung simple bookkeeping? Wala po. Wala, hanggang doon lang kayo sa Module 5. Opo. Sige daw, isa pa. Pakicheck po. Yung iba, how about the others? Pakicheck po kung meron ta kayo o wala. Simple bookkeeping. Hanggang module 5 lang po. Wala po. Wala. Okay. Simulan ko na, then send ko to sa inyo. Naalala nyo dati nung grade 10 kayo dun sa mga naging estudyante ko? Naalala nyo si Journal, si Ledger, si Opo, sir. Fo, Opo, sir. si Yes, sir. Good, Opo. si Footing, alam nyo pa ba yung Footing, Journalizing, naalala nyo yung Opo, mga yung terms ledger na po. yan? Oo, yan. Bibisitahin natin ulit yan. Kasi hindi tayo magkaroon ng simple bookkeeping class o bookkeeping pag college din tayo bookkeeping dito. Simple lang naman. Sa senior high school, simple. Para may idea lang din naman tayo. Okay? So, magkaroon lang tayo ng konting Sino nga yung tao sa likod ng bookkeeping? Anong tawag sa kanya? Bookkeeper po. Yan. Bookkeeper po. Yung bookkeeper. Class, sa bookkeeper, huwag kalimutan ng spelling, ha? A double O, a double K, a double E. Madami nagkakamali dyan, ha? Triple double yan, ha? Si O, si K, tsaka si E. Triple double. Ano daw ang bookkeeping? It will cover the knowledge, skills, and attitude in simple bookkeeping procedures. Book of accounts. Ano ba yung book of accounts na pinag-usapan natin? Naalala niyo si Cash,
Opo. Si yung pinag-usapan natin ng mga account receivables, yan, mga ganyang bagay. Balikan, bibisitahin natin yan ulit. Oh, ang target natin dito sa module na to, makapag-perform kayo ng bookkeeping task. Key bookkeeping task. Yun lang mga pinaka-primary or yung mga pinakamahalaga. Okay, again, these definitions. Send ko to sa module, send ko to sa inyo. Send ko na mamaya right after the class para may soft copy na kayo. Journal, listahan yan. That is the book of original entry. Di ba, yan yung kunalan ninyo nung grade 10 kayo. Yan ang definition ko sa inyo yan. Book of original entry. Kasi bakit? Sa kanya nagsisimula lahat. Kay journal. Chronological, ibig sabihin dyan nakikita. Pag sinabi class, chronological. Detailed yan, tsaka naka-arrange. Di ba sa journal, pinagsulat, naalala nyo ba? Pinagsulat ko kayo sa journal ninyo na nagsimula kayo. Halimbawa, for the month of November, nagsimula ba kayo sa pagsulat ng November 5 bago ang November 3? Di ba kung alin yung pinakauna, yun dapat ang naka-arrange. Di ba? Kaya naalala nyo dati, may mga pinaulit ako ng modules. Kung nahirapan kayo dati pag-comply sa akin ng output nyo dito, kasi nga dapat chronological pa, dapat pala naka-arrange pala. Dapat pala November 1, November 2, November 3, ganun. Hindi lang basta. Original yan eh. O, ang tawag natin dyan, pag-record sa journal, at ang tawag natin dyan, journalizing. Okay? Bookkeeping, transaction. Ito yung event, pangyayari. Kaya di ba ito natin, halimbawa, anong transaction sa November 5? Si Mr. A nag-purchase ng gantong computers. Anong tawag doon sa computers? Di ba may tawag tayo doon? Anong account name yun? Office equipment and furnitures. Yun ba yung office supplies? Hindi. Kasi pag sinabi sa office supplies, kung naalala ninyo, ito yung mga bond papers, fasteners, ball pens. Alala na ha? Transaction, ito yung mga events, pangyayari. Pag classifying, grouping of similar business transaction events, ginogroup natin or kinaklasify natin. Ledger, ito naman yung book of final entry. Kung sa kanila, sa una, sa journal, original, ito naman final. At pag ina-add natin to, di ba, remember, ang tawag natin, bakit pag sabi natin footing, sabi ko tandaan lang ninyo yung word na foot, ang foot natin, ang paa natin nasa baba. At syempre, pag nag-aagaw tayo ng solution, pag nag-add tayo ng debit and credit, saan ba nilalagay ang final answer? Di ba sa foot, sa baba? Wala ka naman inad na ang sagot mo ay tilagay mo sa taas. Sa mathematics, walang ganun, di ba? Anong nasa taas yung carry. Carry 1, carry 2, carry 3, carry 4. Pero pag sinabing sagot, nasa baba. Kaya foot, nasa baba, footing. Pag sinabing footing, adding the debit and credit na mga nasa column ng ledger. Okay? Naalala niyo trial balance na minsan di tayo nagbabalance-balance. Kaya kayo ulit-ulit. Trial balance naman daw is the listing of the debit and credit balances of accounts from the general ledger. Galing kay journal, pinunta kay ledger, galing kay ledger, pinunta kay trial balance. So, bakit kailangan pag-aralan pa namin ulit yan kung pinag-aralan na natin? Ano bang gusto ninyo? Di na natin pag-aralan, magpa-activity na lang ako. Pag okay na yung activity, okay na yun. Or just a short review. Kasi sabi ko sa inyo, when you enter college, kung ano man course ang kukunin ninyo, na related sa any business course, meron kayong simple accounting na lesson sa mapag-uusapan. Last year lang, itong this school year lang, yung mga nag-graduate sa akin na grade 12, the batch of, yung previous lang, puro na kami din online nun, yung previous batch lang. Pero nagagamit nila ang kanilang basic accounting tsaka yung mga basic information sa pinag-uusapan namin tungkol sa mga bagay-bagay. Kasi pagpasok nila ngayon, sa Mabini, sa CNSC, napapakinabangan nila. Okay? Sige, diretso tayo.
Dito din nabanggit yung bookkeeper, puro bookkeeping. At least alam nyo na yung bookkeeper is the person behind bookkeeping o kaya yung person in charge o yung gumagawa ng bookkeeping, yun ang bookkeeper. Okay? Sige, dito tayo sa journal. So much for the other information, bibigay ko na lang po sa inyo yan, di man napag-usapan natin naman natin yan. Ito yung journal, di ba? Nung pinagbili ko kayo dati ng journal, ngayon, di na tayo magawa ng journal talaga. Di na kayo mabili. Kasi dati na pinagbibili ko kayo. Ngayon, saan kayo gagawa ng journal? Sa inyo na lang Excel. Ang problema, sir, wala man kaming laptop. Paano man kayo makakapag-Excel? Meron bang Excel sa ano? Kaya ba itong gawin, Excel, using your phones? 2 column lang tayo, debit and credit side lang. Kaya ba, class? Para pag magbibigay ko ng activity, baka naman sabihin nyo, renta pa kayo ng internet shop, marenta pa kayo ng unit. O kayong tatanungin ko, kaya ba to sa cellphones ninyo? Kaya ba itong magawa? Para di na tayo mapapel-papel? Kaya ba natin gawin ang journal at ledger sa inyong mga gadgets? Kaya or hindi? Hello? Class, are you still with me? Okay na, open naman ang microphone ko. Kaya pa po ata, sir. Kaya po. Di po practice. Di Ha? ko po practice po. Ano bang gusto nyo? Mahanap na lang kayo sa computer, talaga kayo laptop talaga? Sa PC Sir, unit? kaya po ba yung yung mismo mag-encode po niyan or may ipapasa po kayo? Meron Basta open na lang po namin. meron akong ipapasa na pwede nyo nang i-open. Kaya lang kung hindi nyo man may open sa phones ninyo, meron bagang na-open pero nagkakagulo-gulo. Nakatry na ba kayong mag-open? Usually kasi Word lang ang na-try nyo, no? Di pa kayo nakatry ng mag-open ng Excel file. Di ko lang po sure sa Excel kung magugulo po yung format. Pero pag Word po or yung ibang ayos naman po. Kaya naman. Using your phone. Ano yung unit Opo. mo, Ferdinand? Ano yung phone mo? Vivo po. Smartphone, Vivo. O yun, mga ganun. Smartphone. Kaya naman po, sir. Oo. Kaso po, minsan po kasi nakokorrupt po yung file. Bakit kaya nakokorrupt? Opo. Okay, pag may ganong problema, PM na tayo agad kung may nakokorrupt. O class ganito, di naman siguro kalabisan yun. Kasi pag nasa ibang schools kayo, especially mga private schools, pag kayo ay nag-enroll sa ganito, di rin ito pinag-uusapan kung kaya o hindi. Ang teacher doon, bigay lang ng bigay ng gawain. Kayo ang bahala kung saan kayo hanap. Mag-internet shop kayo, maghanap kayo ng computer sa kapitbahay nyo, sa kamag-anak nyo. Wala na dyan pakialam ang teacher. Bigay lang ng bigay ng gawain yan. Pero ako nagtatanong ako, in consideration sa inyo. Pero sa tingin ko, kaya pa naman natin ito. Kasi in preparation na rin din to kasi sa next sem meron tayong empowerment technology subject. Pupuspusin pa natin doon sa Excel. Hirap na hirap kami doon last semester kung paano namin naanuhin yung last grade 12 kasi wala daw silang laptop. Yung iba kasing commands using Excel, di kita sa di kita sa cellphone. Hindi tulad nung naka-laptop ka, kita mo agad yung ribbons, yung file, home, insert, data. Sa cellphone, ang worry nila, wala yun. Pero kung ganito, na may naka-ready-made na, ma-input na lang kayo ng date. Pero kung kayong gagawa ng formula, di ba, using your Excel, hindi nakikita lahat. Kaya ang gagawin ko sa inyo, gagawin ko ng file, mag-attach na lang kayo, mag-insert. Pero syempre, dapat sana alam nyo din kung paano ang paggagawa ng mga bagay-bagay. Especially yung formula. Inabot ba natin ang Excel during your grade 10? Just a quick survey. Kasi limot na ako ng mga batches. Nakapag-basic ba tayo sa Excel? Class? Remember? Siya po ata. Opo. Yung pong drag. Yung drag. Ayan. Di ba yung pagdadrag, yung galing dito si Juan, dinadrag natin pababa, ganun. Mayroon tayong basic information sa Excel. Kayang-kaya ninyo ito.
Itong file home, yan, ganyan. Yan ang nawawala pag phone ng gamit. Okay? Sige, balikan ko muna yung information ng discussion natin. Date, alam nyo naman na yan. Kung anong year, di ba? 2021, June o November. Dito ang month. Nakita ba yung pointer ko? Dali ha. Para meron tayong okay. Dito ang month, dito ang year. Tapos dito yung date. Okay, halimbawa, today is 11, November 11, 2021, November 11. Okay? Account title, ito yung dapat alam niyo yung mga account title. Di ba madami tayong account title na mga ginamit? Dapat alam ninyo kasi ang pag nagbibigay kasi ng problem sa ganito, statement, halimbawa, Mr. A purchase computer set worth 50,000 paid on terms. Nag-down lang ng 30,000 and may balance siyang 20,000, ganung bagay. Kayo maglalagay dito ng account title. Naalala pa ba ninyo yung compound journal entries o yung 2 or more entries? Ganyang bagay ha, post reference, debit, credit. So magbibigay ako sa inyo ng review sa gawain na ito para alam ninyo. Kasi ganito lang din naman ang galawan. Kasi assuming or projecting you are the owner of the business o kaya kayo yung hired na bookkeeper na nag-aayos yun sa company. Okay? Dito class, alam naman na yan. Yung diniscuss ko na kayo na kung paano daw mag-label ng journal. Sa taas, yung name ng company, di ko pa rin nabanggit. Label in the journal. Halimbawa ay Mary's Company General Journal for the month of November 2021. Ganyan. Writing the debit and credit. So, pag 30,000 po ba dito, dapat 30,000 din sa credit side? Yes. Pero may journal entries tayong compound. Yung sinasabi ko sa inyo yung dalawa. Halimbawa, 10,000 tsaka 10,000, 10,10 tsaka sa kabila credit 20. Pag pinasama mo, pares pa din silang 20,000. So, hindi na po ako nakakasabay. Sige lang, class. I am just trying to slow my discussion. I-observe lang muna ninyo. Then, sunod-sunod na sa application na lang. Ngayon ay i-observe lang muna, ha? Writing the amount. Sa writing the amount, class, pag talagang ang gamit natin ay yung journal na nabibili o yung nakaprint na sa papel, bawat column may kanya-kanyang part yung 000 or yung tens, hundred, centavos, tens, 100,000, 100,000, 10,000, 100,000, millions. May kanya-kanyang location. Pero kung sa Excel, i-type mo lang yan, magkakanya-kanya na lang natapat yan. Mabilis na tayo pagdating sa Excel. Di na kayo, doon kasi pinabubura ko sa inyo, pinapaulit ko kayo pag mali yung pagkalagay nyo ng 0, sobra kayo, di ba? Dito, itatype lang po ninyo yan. Writing the amount, okay. O, ito daw yung mga kailangan nating tandaan. Di ba tayo masyadong komplikado? Okay. Account titles, dito nahati. Naalala ninyo dati yung ating tinatawag na chart of accounts. Di ba ito yun? Yung 1A o yung 11, 21. Pag 1, ang simula, di ba naalala nyo dati, it's all assets. Sa assets, madaming account yan. Pag nag-entry ka sa journal, di ka malagay ng asset, walang ganun, ha? Yung category niya asset, but you need to identify what is the account title of that asset. Remember? O dito class sa baba, ay mamaya natin pag-usapan. Basta dito may 5 major asset, pag-aari, liabilities, mga babayarin or mga obligations, capital, income, expenses. Income ay di pumasok, expenses, gastusin, capital ay di yung puhunan. Okay, sa asset daw, hindi lang siya basta asset, ito yung mga pwedeng ilagay mo sa journal.
cash, account receivable, notes receivable, supplies on hand, unused factory supplies, inventory. Ay, may mga bago po akong napakinggan na di natin nagamit dati. Si cash, okay na tayo dyan. Money, papel o pebarya, money, cash yan. Ay, yung papel ko po nasa bangko, di hindi na yan cash on hand. Kasi ito, cash pa din yun, pero nasa bangko. Okay? Account receivable, ito yung sabi ko sa inyong collectibles mo from customer na inutang. Sa iyo na, o class ha, wag malito. I-remind ko lang for the sake of yung mga walang background during the junior high school at yung mga nakalimot na. Asset, sabi nga natin, asset mo, pag-aari mo, di ba? Pag tinanong ko kayo dati, ano yung asset mo? Sabi mo, yung dimple mo, yung buhok mo, asset mo yan. Bakit? Kasi po, pag-aari ko yan sa akin, yan din sa kanila. Akin to, kay asset ko to pag-aari. Bakit ito? Receivable, paparating pa lang, pag-aari mo na, tsaka account. Di ba parang sa in other, sa terminology niya, parang hirap isipin na paano mo naging asset mo yan, ay wala pa nga, hindi mo pa nga siya hawak. Sabi mo sa kanina, pwede ko bang sabihin yung dimple ng katabi ko, asset ko? No. Kasi sa kanya naman yun, sir, eh. Yung dimple ko, asset ko. Pero sabi dito, account receivable daw ay under ng asset. How is that possible? Paano nangyari yun? Ito nga yung mga inutang sa iyo, kaysa yun na. Di ba sabi ko sa inyo dito before, kung naalala ninyo, ito yung mga bagay na alam mong sa iyo pero hindi mo pa siya hawak. Okay? O, di ba? Ah, nang bili siya ng item worth 5,000, di ka binayaran, pero babayaran daw niya bago matapos ang buwan, ay, ibig sabihin, may account receivable ka. Bago matapos ang November, kasi ang ginagawa natin ng journal entry, November, may papasok na 5,000. Kasi nga inutang niya. Ibig sabihin, di mo pa hawak, wala pa sa iyo, pero asset mo na. Ang tawag doon, account receivable. Okay? Notes receivable naman, ito naman yung mga may promissory note. Ito, nagsulat. Yung 'di ba sa may mga gumagawa sa atin sa CPS nagpo-promissory note. Sir, receivable na naman pero bakit asset? Tandaan nyo class. Pag ito accounts payable, notes payable, nasa liabilities yun. Pero pag receivable, papasok sa iyo, paparating sa iyo, asset yan. Okay? Tandaan ha. Supplies on hand. It describes unused office or store supplies. Okay. May hindi daw kayo nagamit. Patapos na yung November, may hindi pa kayo nagamit. Meron kayong pwede pang gamitin. Ibig sabihin, pwede asset mo din ito. Kasi bakit? Itong unused mong ito, pwede mo din itong i-forward sa next month. Ibig sabihin, may sisimulan ka na next month, di ka na mabili kasi meron kang mga di nagamit ngayong buwan. Ito pa, unused factory supplies. Uy, sir, bakit ito supplies on hand? Office store supplies. Ito naman, office or store supplies. Bakit parang parehas naman po ito ng pagkakasabi? Ito pala sa factory. Kasi merong mga businesses or merong ano na may factory, hiwala yung factory doon sa mismong business or sa office niya. Di ba may mga factory, halimbawa dito, ang business niya nasa sentro, pero yung bodega niya, yung factory niya, doon nasa kabilang street. Bakit? Kasi wala ng pwesto sa sentro, mahal yung pwesto sa sentro, kaya nagkuha siya ng mas medyo mura. Okay, di ba sa diet, makita kayong ganyan. May hinahanap ka sa tindahan, ay matingin lang po ako sa bodega, natanong. O yung bodega, yun na yung factory. Okay? Kung meron kayo hindi nagamit doon, asset na din yun, asset pa din yun. Inyo pa rin yun kahit hindi nyo nagamit. Okay? Inventories. Ito naman daw, ito di nagamit. Ito naman, hindi nabenta. O, tandaan ha, itong supplies on hand, tsaka unused factory supplies, unused. Sa Tagalog, hindi nagamit, pero asset nyo. Ito naman, paninda nyo. Ito ay mga goods na nakalaan para itinda. Pero
hindi o unsold, hindi nabenta. Ang tawag doon sa English, inventory. Okay? Uy, mayroon palang iba't ibang klaseng inventory, sir. Pag-usapan na natin para alam na natin lahat. Di sa natin nadaanan nyo nung grade 10, ay kasi naman nun talagang medyo basic pang masyado na ituro sa inyo. Pero may inventories tayo nun, pero di natin napag-atong ABC. Pero somehow, may mga idea kayo dito kasi yung raw materials, sa pag-usapan natin ganyan. Raw materials, ito doon naman yung unutilized materials o halimbawa, ang ginagawa ninyo ay jogging pants. Ang raw materials mo doon, yung mga tela, sinulid, botones. Oy, may mga natira pa palang botones, may mga natitira palang mga tela. Ang tawag doon, raw materials inventory. Okay? Ito naman, work in progress. Uy, work in progress. It refers to unfinished goods at the end of the month. Unfinished. O, klasa, unfinished goods. Yung isa, di nagamit. Ito, unfinished goods. Unfinished pero sinimulan. Kaya ang tawag, work in process. Or ginagawa pa lang. Yun ang ibig sabihin niya. Saan ang ibig sabihin ito? O balik ko doon sa jogging pants. Nagupit mo na yung tela, natahi mo na yung garter, pero wala ka pang pantali, wala pang sa baba, wala pang patches, wala pang tatak, wala pang pangalan. Therefore, hindi pa tapos. Kung hindi pa tapos, ang tawag sa kanya, unfinished goods. Asset mo yun at nasa under ng inventory, which is specifically anong klase ng inventory, work in process inventory. Okay na sir. Malinaw na po, naiintindihan ko na. Letter C, it refers to unsold finished goods. Ito pala po yung sinasabing inventory lang talaga. Ang pagkaunawa ko po, basta hindi mabenta, ang tawag na kasi dyan agad, inventory. To be specific, what type of inventory? These are the categorized the letter C, which is the finished goods. May botones, may garter, may label, may pangalan, may tatak, pero hindi pa din nabenta. Inventory mo yan under finished goods. Okay? 11-11. Ay, nag-11-12 na. Equipment. Asset mo rin palang equipment. Describe tools and equipment like calculators, computers, and equipment directly to the related of the production of goods. Sir, yung typewriter, equipment. Printer, equipment. Sir, pati palang calculator. Ang lit-lit naman lang po ng calculator. Equipment pa din po yan. Yes. Kasi kung walang calculator, paano ka ma-compute? Furniture and fixtures. Assets like chairs, tables, and display cases. Sir, magigibat na po ito Pero pansinin ninyo pag sinabing furniture and fixtures, usually baka sa bahay yung sala set, ganyan, mga furnitures natin tinatawag. It helps the equipment, tulad ng computer, sa nakapatong si computer sa table. Si computer na nakapatong, equipment. Si table na nakapatungan ng computer, furniture. Sir, bakit dalawang klase ang furniture and fixtures? Pwede naman sinabi niya lang furnitures. Bakit may fixtures pa? Ano po ba ang pinagkaiba ni furniture sa fixtures? Mayroon yung pinagkaiba. Kahit i-research ninyo, pwede kayo mahirapan. Si chair, ngayong umaga, nasa table A. Mamayang hapon na kay table B na. Mamaya table C na. Ang daming ka-table ni chair. Ibig kong sabihin, naililipat. Furniture pa din siya. Sir, how about fixtures? From the word fix, naka-fix. Yung table nyo, naka-fix, nakapako, or nakadikit sa wall na table. Furnitures pa din ba yun? Yes. Pero what is specifically? Fixtures. Kasi nga naka-fix. Ano pa naka-fix? Cabinets. Diba yung mga wall cabinets? O sige daw, naglilipat ba yun? Hindi, kasi naka-cabinet yun, naka-fix yun. Fixtures. Okay? Okay. Question sa asset? Kaya na? Pag nabigay tayo ng problem, kaya nang identify kung alin sila dito sa asset account titles? I hope so, Para
Malinaw tayo. Punta na tayo sa liability. Pag sinabi natin liability, sabi ko nga sa inyo kanina, sa section naman to, ito yung mga obligasyon natin or sa daling masabi sa Tagalog na ibang salita, pananagutan. Uy, may pananagutan pala ako sa kanya. Ano yun? Una, accounts payable. Ito yung opposite ng accounts receivable. Diba? Kanina, may papasok sa iyo, ito naman palabas. Ibig sabihin, ito daw ay nangyari nung ikaw ay halimbawa, arise from goods purchase or services received. Nagbili ka, pero inutang mo, bago matapos yung buwan, kailangan mong bayaran, may payable ka. Siyempre, alam nga namang ano yun, free. Alam nga namang ano yun, tips lang. Kaya ay ano lang, basta lang, sa iyo na lang, hindi man pwedeng ganun. Kaya babayaran mo, ang tawag natin doon, accounts payable. Yan ay under ng liabilities or asset. Liabilities. Yan, liabilities. Naalala pa din ninyo dati yung rules natin, rules on debit and credit. Pag tumaas ang asset, bababa ba ang liability? Pag tumaas ang liability, tataas ang asset. Remember the rules on debit and credit? Paalala ko sa inyo mamaya kasi baka nalimutan na ninyo during your grade 10. Kasi madaling i-check yan. Kaya hindi pwedeng mapunta si accounts payable sa kaliwa, sa kanan, kasi kita agad. Kasi nga, tandaan nyo lang yung rules o yung shortcut na pinaro ko sa inyo. Notes payable, may promissory note yan o may ginamit na papel na nangutang siya. Okay? Utilities payable, unpaid obligation on lights and water. Sabi ko sa inyo dati before, pag sinabing utilities, usaping tubig, ilaw, internet. Meron dagdagan pa natin to. Lights, water, internet, telephones, utilities po yan. Okay? Ito kasi tubig at ilaw lang, pero syempre sa opisina ninyo, meron dapat kayong internet. Diba? Salaries payable, bayadan na naman, payable eh. Therefore, that is liability. Sahod. Ibig sabihin, ito yung mga hindi na ibayad na sahod. Payable mo yan. Capital, ito naman, pag sabing capital account title, ito yung puhunan. Dalawa lang ang may pinag-uusapan natin dyan. Either nagpasok ka ng puhunan o naglabas ka ng puhunan. Capital or drawing. May drawing din pala dito. Nagdo-drawing tayo. Okay? Dito sa capital, additional or original. Pag open, ito yung original. Pag simula ng business, may 50,000 kang capital. Yan yung original. So sabing original. Pag simula pa lang, yun yung amount. Ay kulang sa yung 50,000, nagdagdag pa ako ng 20,000. Ang tawag na doon, additional na. Kasi ka nadagdag ka na lang. Ito naman, temporary. Temporary. Uy, bakit may temporary ang drawing? Withdrawal of capacity by the owner. May ibang kailangan pa si owner. Kaya nag-withdraw muna siya dun sa capital niya. Total kayo na sa example natin, may 50,000 siyang original, may additional siya, may 70,000 siyang capital na pinaiikot. Pero may kailangan bayaran ngayon si owner. Pwede siyang mag-temporarying withdraw sa capital, doon ang entry niyan sa capital account. Pero ang tawag doon, drawing. Or in other words, commonly known as withdrawal. Nag-withdraw. Okay? Saan nagkakayaring withdrawal? Sa bangko. Ito naman, income. Income. Pag sabing income, yung pumapasok. Sir, iba po ba ang income sa asset? Yes, class, magkaiba. Kasi may income lang dahil meron kang ginawang serbisyo. Income lang dahil meron kang binenta, kaya may income. Pero ang asset class, kahit wala kang binenta, meron kang, kung may pera ka, may asset ka. Okay? Ganun na bagay. Service income, edi syempre, nanggaling ito sa serbisyo na na-render or binigay. Rental income, edi syempre, dahil may nagrenta sa iyo, may nangupahan, nag-lease ng gamit mo, may income ka sa rentals. Sales, ito naman, meron akong panindang pagkain, may income ako. Ang tawag doon, sales, kasi ito ay galing sa sale ng goods or services. Ay bawa ikaw ay mayroon kang minasahe, massage parlor yung business, nagmassage ka,
May sales ka ba? May benta ka ba? Wala, kasi wala naman sa'yo kinuha. Wala ka namang binigay o nabenta sa'yo. Ang meron lang sa iyo, service income kasi nagserbisyo ka, nagmassage ka, or naghilot ka. Okay? That is under income titles. Dito naman tayo sa expenses. O, syempre, pag sa expenses, ang kwarta mo nito, palabas na, pawala na. Salaries and wages, sahod. Okay? Sahod po yan. Store supplies, expenses. Meron tayong sinabing supply expenses ay yung ginagamit natin sa stores natin. Ano pong halimbawa nitong store supplies? Oh, dito. Dito sa tindahan natin, meron tayong kailangan na bilihin. Halimbawa, may mga paninda tayo, ay wala tayong lagayan ng paninda. May pagkain tayo, wala tayong display cabinet or display area, yung aluminum baga. O, di may expenses ka ngayon. Ito ay under ng expenses para sa store mo. Taxes and licenses, o di ba, every January, may mga business dyan yung magulang o sa bahay ninyo. Every January, or minsan kung ang oras kahit anong month pa yan, pag mabukas ka ng business, mababayaran kang taxes sa and licenses sa munisipyo. Depende kung nasaan yung munisipyo. Kung nasa DAET, doon ka mabayad sa DAET, o kaya ang license mo, makuha ka ba ng provincial permit? Kung national permit, kukuha ka niyan. Okay, utilities, nabanggit na natin kanina. Light and water, internet, cables, CATB, kasama dyan. And the last one is traveling expense. Expenses on transportation personnel. Oy, traveling, halimbawa nag-seminar siya, nagpamasahe, okay, nagpuntang DAET, may pinasang document sa DepEd, may travel expenses siya. Okay? So, I believe and I hope okay tayo dyan. Dito naman tayo sa business documents. Class, kaya pa? Diretso ko pa, kaya pa naman ha? Okay pa tayo? Gutom na. Water break. Okay, sige. Inim lang din muna ako. Let's have, anong oras na? 11:22. Let's go back on 11:30. 23 na. 7 minutes water break. Okay? Mag-stretching na, mag-unat-unat na, mag-ihi na, water break tayo. Para mamaya, balik po tayo. Okay? Stop ko muna. Resume. Ito na i-resume. Magbalik tayo. O, may mga katanungan po ba? O malinaw na ang lahat? Okay, may invite those students na mga natira pa dito na please open your camera for the documentation purposes.